Habang nagkakamay si Bangag na parang diring-diri po sa Bicolandia sa mga taga Bicol, yung nasa likod niya, yung congressman, sinasabi niya, oh, pasalamatan niyo naman ang presidente. Message. Tapos, Philippine Information Agency, Bicol, Jutang Ginimes, bakit nyo tinanggal yung sound na inuutusan nyo? Sino nakapanood sa inyo? Mag-comment kayo palangga. Mga kababayan, at walang dapat ikapasalamat ang taong bayan sa isang adik na presidente. Diniktahan na hindi pwedeng i-ambush interview si Bangag. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, actually may paparinig sana akong video sa inyo. Here's the video. Kaso tinanggalan ng sound. Okay, basahin ko muna. Ang 7 hours ago, dito sa PIA Bicol Region, sa kanilang Philippine Information Agency, Bicol Region, ang kanilang nakasulat dito, ang sabi dito, PBBM in Camarines Sur, ganap na 10:15 ngayong umaga, dumating si Pangulong Bangag Jr. sa Barangay Kausip, Bula, Kamsur upang pangunahan ang site inspection sa mga apektadong lugar. Dulot ng bagong panganasulat dito, tanga ng mga buwaka ng ina, no? You know, kung mga random na vlogger lang, pwede ka magkamali dahil wala kang staff eh. Ako, aminado ako, nagkakamali ako sa spelling, you know? Pero ito, bagong Christine. Di ba? Bagong Christine, bagong Bangag. Okay, sa lalawigan at ibigay ang mga direktiba, kaugnay sa tungkol sa aksyon ng pamahalaan. Ayan, kasama na Pangulo, si Camsor 2nd District Congressman El Rebilla Puerte. Ngayon, mga kababayan, pakita ko lang sa inyo yung puntahan nyo lang to sa website, sa nila, Facebook. Gusto ko lang to pakita sa inyo na naka-off. Nakita nyo po yan, yung sound, naka-off. Nakita mo yan palangga? Ayan, naka-off. Ay, paano ba to? Anyway, basta naka-off siya. Okay, ngayon, yung video na yan, ilayo natin para makita. Alright? Habang naglalakad yan, okay, nakikita nyo ba? Walang halos, parang, ayan, nagsasalita tayo naka-blue. Ayan yata si Villa Puerte. Ikukwento ko lang, kasi for sure napanood yun na to. Habang nagkakamay si Bangag na halos nandidiri sa ating mga kapitbahay, yung mga palangga, na nakaganon, yung di ba, dapat, you know, pag yung mga palangga ko, namimit ko wherever yan, sa barko man yan, sa tindahan, or what, pag in-approach ka, umarli ka, ganyan-ganyan, di ko nga alam yan kung kalaban or what, di ba, nagkikipagkamayayakapin ko pa ng bonggang-bongga, kasi sincere, ang iyong pakikipagsalamuha o yung appreciation mo sa tao, sa kapwa mo Pilipino. So, gumaganon si Kuting. Pero, ito yon mga palangga. Kanina, sinend din sa group namin, basta may nag-send. Actually, pinakinggan ko, sabi ko, I will, parinig ko sa inyo, baka hindi nyo panarinig. Habang nagkakamay si Bangag na parang diring-diri po sa Bicolandia, sa mga taga Bicol, yung nasa likod niya, yung congressman, sinasabi niya, oh, pasalamatan niyo naman ang presidente. Tapos ang mga tao, syempre, dahil nandoon yung presidente, nagpumalakpak. Pero prior to that, dinadaanan siya, yung mga tao, syempre, malungkot palangga. Galing ka sa devastation, galing ka sa baha, namatayan ka ng pamilya, nagutuman ka, tapos ang presidente mo, nag-acting-acting nandoon. So, tinanggal nila yung message. Philippine Information Agency, Bicol, Jutang Ginimes, bakit nyo tinanggal yung sound na inuutusan nyo? Sino nakapanood sa inyo? Mag-comment kayo palangga. Kasi, nasa 31,000 views. Di ba? Bakit nila tinanggalan ng audio? Okay? Bakit wala kang marinig na audio or sound right now? Kasi kanina, malinaw pa sa sikat ng araw, di ba? Na ang mga tao, matamlay. Siyempre, galing ka nga sa delubyo. Narinig mo? May nakarinig daw. Si Euro nakarinig. Sabi ko, sana may nakakuha at i-viral natin. So, inuutusan din ng tao, magpasalamat naman ka sa presidente. So, sapilitan yung mga taong pumapalakpak. So, that is diktador. Mga kababayan, at walang dapat ikapasalamat ang taong bayan sa isang adik na presidente. Di ba? Sabi ni James Sardasi Villa Puerte, oo nga, naka-blue. Siya nga nag-utos na, magpasalamat naman kayo. Tama yung
Kaso nawala yung ano, kanina ko pa nakita yun, after na nag-vlog tayo, kanina ko pa nakita kasi naging busy ako, hindi ko na-download. Kaya dapat talagang mas mabilis kayo palangga, tulong-tulong tayo. But anyway, kung meron kayo dyan, i-share nyo ng bonggang-bongga. So ano po ang sinisignales nito? So tama lahat yung ating mga expose, ang ating mga puting ahas, yung mga nakarating sa atin. Kanina lang, yung ipinakita ko nga sa inyo na confidential memo sa mga media para wag magpa-interview si Bangag. So nung inano natin yun, in-expose natin kanina, I think few hours ago, 5-6 hours ago, sabi ng aking puting ahas, dyan mismo sa hanay nila, sabi sa akin yung Marlica, ingat na ingat po ako na hindi malaman na ako yung puting ahas ninyo. Galit na galit po ang Malacanang. Galit na galit ang president, ang press corps. Galit na galit si Butod kung paano na naman nakalabas etong dokumento na ito. Pakita natin yung dokumento kahit confidential po, tragis na mga yan. So ito, layo na lang. Ayan, tingnan mo pala. Basta hawak ko. Senior ko nga to eh. Senior ko to sa ating Facebook sa Boljakan. Pakita lang natin uli. Ayan po, oh. Nakita niyo, strictly no ambush interview. Strictly no ambush interview. No ambush interview. So, ganyan. Ngayon, mga kababayan, okay, sabi ni Marga M. Laguna, Cavite, Batangas, Baha, nakakaawa talaga kayo mga kababayan. So ngayon, galit na galit sila dahil nailabas sa atin, nalaman nyo na naman na ang pagpunta ni Bangag doon ay scripted lahat. At hindi dapat magpasalamat ang taong bayan sa presidenteng Bangag dahil hindi niya pera yan. Ninanakaw nga niya ang pera ninyo. Ulit-ulitin ko, Bicolandia, Batangas, Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi po kayo dapat nagpapasalamat dyan sa putang inang presidenteng yan. Dahil yung hinayupak na Bangag na yan, na Adictos Benedictos, ayun, ginorgor ko na nga yung ano niya eh, julo niya eh. Kita niyo yan? Ayun, putol na siya. Hindi pa ako nakaprint ng bago. Ngayon, authenticated Bangag yan. Dahil ang jutang Genemis na yan, ang kapal ng mukha niyong magalit, ikaw, Lisa Butod kidnapper. Galit na galit daw, pinapasusog, sabi sa akin nung, actually, kaya sabi ko yung mga media, hindi naman lang lahat kaaway natin eh. Kasi yung nagbigay sa atin ng information from the media din. Ngayon, ingat na ingat siya na hindi siya magurgur ni Bangag at ni Lisa Tanas at ng Presidential Communications. Galit na galit daw po sila kung paano lumabas yung confidential na papel na pinagbabawalan o inuutusan o diniktahan ang mga media na strictly no ambush interview. At yung mga katanungan po doon ng media ay scripted na, mga kababayan. Scripted na ang inano nila doon. So ngayon, mga palangga, hindi ba dapat na ang isang leader o isang presidente ay bukas sa mga katanungan at accountable siya dyan sa mga naganap ngayon na paglubog at pagbaha? Yung mga katanungan ng taong bayan, dapat niyang sagutin ng walang script. Diba? Kung may tinatawag na transparency, dahil ang isang leader na matino, ang tinitignan niya ay ang kapakanan ng taong bayan, public welfare, 'di ba? So yung public yung pang-publikong kapakanan, mga kababayan, yun ang isinaalang-alang dapat ng presidente. Kaso Bangag ang ating presidente. Kaya nagkaroon sila ng memorandum bago sila pumunta sa Bicol na wala dapat magtanong kay Bangag at lahat ng tanong ay dapat ma-screen nila o scripted lahat o dumaan para mapag-aralan na muna ni Bangag kung ano ang isasagot niya. Ano po ang impact nito mga mamamayang Pilipinong, lalo na kayo mga biktima ng baha? Ibig sabihin, hindi mapagkakatiwalaan ang Bangag na gobyernong ito. Bakit kamo? Ayaw niya ng ambush interview, ayaw niya ng random questions. Kasi ang matinong leader o matinong tao, di ba? O leader na, we're talking about leaders. Well, hindi siya leader, di ba? Ito yung kumbaga magbi-build ka ng ng trust o tiwala, yung taong bayan, yung mamamayan, sa isang leader na tinatingala mo.
Hindi katulad ni Pangulong Duterte, di ba? Open lahat. Kahit kalaban, o sige, pati NPA, magtanong kayo and everything. Para magkaroon ng yung galing sa puso, totoong kwento. Pero dito kay Bangag, ang kapal na mukha ng mga buwakan ng Genemis na ito, sila pa yung magagalit? So nararamdaman ngayon natin lahat, nararamdaman ng taong bayan, ay talagang nakasarado ang inyong access, nakasarado ang walang koneksyon sa gobyerno. Kasi ayaw niya kayong pakinggan eh. Ayaw niya ng random pakinggan. Katulad yung pinoson sa PIA, pinapapalakpak nilang tao. Ayaw nilang makita ng taong bayan na ang mga tao malungkot. Kahit dumating pa ang adiktos na presidente, nagkamay-kamay sa dyan, yung mga tao malungkot, pero pinilit na, palakpak naman kayo, pasalamatan niyo yung presidente.